Magandang umaga po muli mga kapatid sa Panginoon. Welcome sa Spring and Sunshine Family Worship Service. Tayo po muli ay magsama-sama ngayon pong umaga, ngayong araw na ito, ating panahon na sama-samang masamba ang ating Panginoon sa ating mga tahanan ng tao, sa ating mga puso, sa lahat ng ating pong ginagawa ay atin siyang masamba ngayong pong araw na ito sa ating pagtitipon-tipon. So mga kapatid, tayo po ay maglaan ngayong umaga ng panahon natin na tayo po ay lubusan na makaawit, makapanalangin, makapagpasalamat sa Panginoon, makapag-aral ng Kanyang salita bilang atin pong alay ng pagsamba sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Jesucristo, sa Banal na Espiritu, sa ating pong pagsamba, pananambahan ngayon pong araw ng linggo. At sa ating pong pagpapatuloy ay ating pong sabayan ang ating pong mga tagapagpaawit ngayong araw po ng ating pananambahan. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay sama-samang umawit. Awitin po natin ang I Could Sing of Your Love. Set me free. I'm happy to be
Good morning mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. Muli ho tayong nagkasama-sama upang ating liwalhatiin. Itaas parangalan natin Panginoon sa umagang ito na tayo sama-sama buong pamilya sa kanyang pong mga tahanan. Kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Patuloy pong i-prepare natin ang ating puso, ang ating isip sa patuloy nating pakikinig po ng salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumungo, tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Aming Diyos, Ama Panginoon, kami po ay nagpupuri at lubos na nagpapasalamat sa panibagong araw na naman, Panginoon, na kami po ay sama-samang magpupuri, luluwalhatiin ang inyong pangalan, kasama ang aming mahal sa buhay, Panginoon, sa aming mga sariling tahanan. Nawa, Panginoon, patuloy na ikaw ang magbigay kaluhuran, ikaw ang maitaas, Panginoon, at patuloy po, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu ang kumilos sa aming puso. Linisin niyo po kami, Panginoon, at patawarin sa aming po mga kasalanan. At patuloy kang makita ang iyong paluluhatian ng inyong pong salita, ang mga prinsipyo, Panginoon, ng inyong pong salita na aming ma-apply at aming masunod sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo rin po inyong lingkod na magdadala po ng inyong mensahe ngayong umaga. Kayo po makita. Salamat po sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Muli, good morning po mga kapatid sa mga kanya-kanyang tahanan. Patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Ihanda po natin ating puso, ang ating isip sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Na dito na po tayo sa 1 Peter chapter 4 verses 7 to 11. So noong linggo po ay pinag-aralan po natin mula sa Pastor Jassy, Suffer in the Body than in Sin. So ito po ay pumapatungkol sa patuloy na tayo bilang mga anak ng Panginoon ay patuloy na magsama-sama, patuloy na mag-suffer sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Panginoon. Sa panahon natin ito, tayo po may dumaranas ng mga pagsubok, pero alam natin kasama natin ang Panginoon. So ito po ay ating part bilang ating pagsunod sa Panginoon. Patuloy po tayong magbahagi ng salita ng Panginoon. Hindi po tayo mawalan ng pag-asa. Even ating mga mahal sa buhay, patuloy nating ipanalangin upang sila po ay lubos na makakilala sa Panginoon. So patuloy po natin pag-aralan ang 1 Peter chapter 4 verses 7 to 11. Ating pong basahin ang salita ng Panginoon. The end of all things is near. Therefore, be alert and of sober mind so that you may pray. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. If any speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength of God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be glory and the power forever and ever. Amen. So, mensahe po ng Panginoon ngayong umaga ay pinamagatan nating a godly service to one another. A godly service to one another. So, ngayon po ay ating pag-aaralan ang ating buhay bilang maka-Diyos na buhay na tayo po ay naglilingkuran sa bawat isa. Ating po titingnan ang 4 mong katotohanan mula po sa salita ng Panginoon ngayong umaga. So number 1, live for the end is near. In verse 7, the end of all things is near, therefore be alert and of sober mind so that you may pray. So bilang mga anak po ng Panginoon, tayo po ay patuloy na inaatasan po ni Apostol Pedro o tayo sinasabihan ngayong umaga na malapit na dumating ang Panginoon. Alam natin na ang mga panahon na ito, ang pangyayaring ito, marami pong nangyayari sa ating paligid na hindi po natin alam. Maaring nakikita niyo po sa mga balita, hindi lang po ang COVID na ito ang nagiging balita. Sa ibang bansa, maaaring ang pagputok ng bulkan, maaaring may mga gera, may maaaring mga Cold War na nangyayari. Merong taggutom, merong taghirap, merong maraming namamatay.
So, iba't iba po ang nangyayari. So, pinapaalalahanan po tayo ng salita ng Panginoon, the end of all things is near. Malapit na ang katapusan ng mundo. Malapit na dumating ang Panginoon. So, tayo po mamuhay ng may takot, may pag-ibig, may pagsunod sa ating Panginoon. Tingnan po natin ang katotohanan sa number 1, be self-control and sober-minded. The word translated self-control or sane means having a sound mind, thinking about and evaluating situation maturely and correctly. So, ibig sabihin daw po ng being self-control, meron daw po tayong pagkokontrol sa ating isip. Meron tayong matured na pag-iisip. Hindi po tayo nag-iisip na para lang sa ating sarili. Ito po means correctly. Tama ang ating pag-iisip. Being sober-minded, being means having a clear head so that you can accurately think about your daily situation. So, mga kapatid, dapat po yung ating pag-isip ay nakaset sa kung ano ang gusto ng Panginoon. Alam po natin kung ano ating gagawin araw-araw. Alam po natin kung paano tayo mamumuhay araw-araw. Think about your daily situation. Be self-control and sober-minded. Sa iba pong translation sa NIV, the end of all things is near, therefore, be clear-minded and self-control so that you can pray. So number 1, be self-control and sober-minded. Maging maliwanag po ang ating pag-iisip. Marunong tayo mag-control ng ating mga iniisip. Hindi po basta natin sinasabi, hindi natin basta ito ginagawa ng walang pag-iisip. And how to become a self-control and sober-minded? So in Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So sabi na salita ng Panginoon ay huwag tayong makiayon kung ano ang takbo ng pag-iisip ng mundong ito. Ang takbo po ng pag-iisip ng mundong ito ay makasarili. Puro selfie, puro sarili. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So gusto ng Panginoon ay baguhin natin ating mga iniisip. But be transformed by the renewing of your mind. Upang makita po natin ang gusto ng Panginoon na dapat natin gawin. Na ayon po sa kanyang kalooban. According to His perfect will. Mga kapatid, kung ang ating pag-iisip ngayon ay hindi nakatuon sa kung ano ang gusto ng Panginoon ay ating baguhin. Kung ano po ang nilalaman ng ating puso at ng ating isip na hindi akma sa guidance ng Panginoon ay ating pong baguhin. Huwag po tayo makiayon sa anong takbo ng mundong ito. Hindi sa kung ano ang gusto ng marami. Hindi sa kung ano ang ginagawa ng marami. Hindi sa kung ano ang makapagpasaya sa marami. Na kung saan minsan ay salungat sa kalooban ng Panginoon. As your mind is transformed by the Word, as you think more like Jesus, you will be better equipped to evaluate the situation correctly. So, paano ho ba mag-isip ang Panginoong Hesus? Ang pag-iisip po ng Panginoong Hesus ay makalangit, maka-Diyos na pag-iisip. Sa panahon na tayo po ay nagpapailalim sa kalooban ng Panginoon, sa panahon na tayo nagpapabago ng isip, laman ng ating puso, ay tayo daw po ay gaya ng Panginoon kung paano mag-isip. Merong a godly living. You will be better equipped to evaluate the situation correctly. Ang sarap po na mamuhay sa panahon na ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Kahit mahirap, kahit maraming pagsubok, kahit maraming luha, evaluate the situation correctly. In Hebrews 5:14, but solid food is for the mature, who by the constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Ano po? Kung ang ating pong pag-iisip ay bago, kung ang ating pong pag-iisip ay mula sa Panginoon, ito po yung mga taong mature. Matured mag-isip, maka-Diyos kung mag-isip, na nakikita po natin ang mabuti at masama. Ito ay kalooban ng Panginoon.
Pangalawa, your way affects your prayer. Your ways affects your prayer. Bakit po? The way you think about a situation affects the way you will pray about that situation. Sa panahon na mayroong pandemic, sa panahon na taghirap, sa panahon na walang trabaho, sa panahon na ikaw ay nagpe-pray para sa pag-aaral mo, ito po ay magiging way natin kung paano tayo mag-pray sa panahon na ito. Ano po? Mas lalo tayo magiging prayerful. Mas lalo po tayong mas didepende sa Panginoon sa pamagitan ng ating pananalangin. We must be self-controlled and sober-minded for the sake of our prayers. Christians should evaluate events correctly in order to be able to pray more intelligent, effectively, and appropriately. Sa panahon na nangyayari po sa ating buhay, sa panahon na tayo nagkukontrol, sa panahon ng ating pag-iisip ay malinis, ito po'y panahon na para tayo makapanalangin ng maayos sa ating Panginoon. Madirect ng Panginoon, ano ba ang mga bagay na ipapanalangin natin sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. As we read our Bibles and pray, we will find ourselves thinking more like Jesus, acting more like Jesus, and doing even greater things than Jesus. There is a direct connection between the Bible reading and prayer. So gusto po ng Panginoon to shape your thinking concerning every aspects of your life so you can pray according to His will and bear much fruit. Sa panahon na ito, gusto ng Panginoon sa ating pananalangin ay patuloy tayong nakikita natin ang kalooban ng Panginoon. Yun po ang ating ipapanalangin. God wants to shape your thinking concern every aspect of your life. So can you pray according to His will? Ano po? Mas nakikita natin, ito yung gusto ng Panginoon ipag-pray ko. Ito yung gusto ng Panginoon na sabihin ko sa Kanya mga bagay na ito. According to His will and bear much fruit. Kung tama po yung ating panalangin sa kalooban ng Panginoon, i-bless po tayo ng Panginoon sa ating mga panalangin. To watch unto prayer is to be spiritually alert and awake. Gusto po ng Panginoon sa panahon na ito, tayo po ay laging handa. Hindi po tayo natutulog. As we live closer to the time of Christ's return, we must not be in a state of spiritual sleep or slumber. Kung alam po natin na malapit na ang Panginoon, ano po? Alam na natin na malapit na dumating ang Panginoon. Ito po yung panahon na dapat tayo ay maging alerto sa ating pananalangin. Dapat hindi tayo natutulog. Dapat tayo nagmamatsyag. Ano po? Nung ang Panginoon po ay malapit na siyang ipako sa krus. Grabe po ang pananalangin ng Panginoon. Ano po? Sabi po sa salita ng Panginoon, yun daw po kanyang luha ay parang patak ng dugo. Doon po makikita natin ang pagdepende ng Panginoon sa Ama na malapit na ang kanyang oras. Sa panahon na siya dumaranas ng pagsubok, siya patuloy na nanalangin. At ganoon din po tayo. Ano po? Dapat continuous yung ating pananalangin. Dapat meron tayong spiritually alert and awake sa mga panahon na ito. Ang panahon po na ito ay panahon ng pananalangin. Pagdepende natin sa Panginoon. At pangalawa pong katotohanan, keep on loving one another. Keep on loving one another. In verse 8, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Number 1 katotohanan mula po sa salita ng Panginoon din, loving one another is a priority. Ang pag-ibig po natin sa bawat isa, ito po yung ating dapat unahin. Ito po yung ating prioridad. Ito po yung ating unang tungkulin. Above all, Peter says, keep loving. Ibig sabihin, continuous. Hindi po tayo hihinto. Hindi tayo mamimili. Keep loving one another earnestly. Love is a vitally important in the church. Love is vitally important in the church. Napakahalaga po inito bilang isang iglesia ng Panginoon na tayo dapat ang unang kakikitaan ng pag-iibigan sa isa't
isa. Wala po tayong pipiliin, wala po tayong pipiling ibang tao. Ito ang mamahalin mo, ito ay hindi. So, ibig sabihin, bilang mga anak ng Panginoon, ang ating po pag-ibig sa ating kapatid, lalo na po sa iglesia, ay priority. So, ano po, mga kapatid, mahalaga po na ibigin natin ang bawat isa na kasama natin sa iglesia, ang ating kapatid. In 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 3, loving one another is a priority. Above all, be sure that you love. Ano po? Dapat marunong ka magmahal bilang anak ka ng Panginoon. Ano po? Ikaw na nasa loob ng iglesia, ikaw na membro ka sa isang iglesia, ay makitaan ka ng pag-ibig. Pag-ibig sa bawat kapatiran. Pag-ibig sa bawat tao. Pangalawa, loving one another is a endless. Ano po? Walang katapusan. In 1 Peter 4:8 tells us to keep loving. Ibig sabihin, nagpapatuloy, hindi natatapos. Ano po? Walang hangganan, walang katapusan na ating pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Kung inyo pong babasahin ng Acts chapter 2, verses 43 to 47, ay makikita po natin doon ang pag-iibigan ng bawat mananampalataya. Kanila pong ipinagbibili ang kanilang mga ari-arian, lahat po ng bagay na pwede nilang ibenta ay kanila pong ipinagbibili upang ang kanila pong napagbentahan ay pwede nilang ibahagi sa bawat kapatiran. Ano po? Pantay-pantay po ang kanilang pagtingin sa bawat mananampalataya. Kaya po sila ay pinagpapala ng lubos at higit ng Panginoon. Kaya po tayo patuloy na magmahalan. Ito po hindi dapat matapos. Ano po? Hindi dapat natin tapusin. Hindi lang po pagkakaibigan. Pagmamahal po, loving one another is endless. Pangatlong katotohanan, loving one another is powerful. Makapangyarihan po ang pag-ibig. Ito po ang sinabi ni Peter sa 4:8. Love one another earnestly, love one another deeply and fervently. We are to love with the intensity of a sprinter competing at full speed. Ano po? Dapat meron po tayong lalim. Ano po? Malalim po yung ating pag-ibig sa bawat kapatid. Lagi natin titingnan yung kanyang pangangailangan. Titingnan natin kung ano ang kanyang pinagdaraan sa buhay. Pwede na tayong makisimpatya sa kanila. Hindi lang po pakitang tao. Tunay na pag-ibig. Kung ano po ang kanilang pinagdadaanan, pwede po tayo mag-dwell sa bagay na yun. Pwede nating siyang puntahan sa tahanan kung alam natin na mayroong problema. Papakita po natin ang ating malalim na pag-ibig sa kanila. We are to love with the intensity of a sprinter competing at full speed. Ganun po talaga ang pag-ibig ng Panginoon. Pag-ibig ng kapatiran. It is powerful. Mayroong kapangyarihan ang tunay na pag-ibig. At ang pang-apat, love one another makes life better. Ano po? Ang sarap po magmahal sa mga kapatiran. Lalo na po sa mga kapatiran na hindi kaya magbalik at magsukli sa iyong ginawa. Yun po ang masarap tulungan. Ano po? Na alam mong walang kapalit. Na hindi, alam mo na hindi ka mapapalitan sa iyong ginagawa. Doon ka mas lalong i-bless ng Panginoon. Pero kapag po ang ating pag-ibig ay base lamang sa kung ano ang maibabalik ng tao sa iyo, ay maaaring hindi po yan ang tunay na pag-ibig. Gives us the reason for love. Do you see it? Keep loving one another earnestly since love covers a multitude of sins. Kapag mahal natin ang tao, kung ano man ang kanyang nagawa, minsan hindi na natin iniisip kung anong ginawang masama sa atin. Dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig natin sa tao, ay nababalutan na, nawawala na yung maraming kasalanan. Nandun yung tunay na pag-ibig. Ito po yung dahilan na kung bakit tayo ay tinawag ng mga mananampalataya. Dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon, ay nagpapakita rin ng pag-ibig natin sa bawat isa. At lalong magiging masaya ang ating buhay. Loving one another makes life better. Ano po? Mas makikita sa atin ang tunay na pag-ibig na Kristiyano kung tayo nagmamahalan sa bawat isa.
Proverbs 10 verse 12, hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs. Ang mga tao pong laging mayroong sama ng loob ay hindi po kakikita ng tunay na pag-ibig. Hindi sila marunong umibig. Lagi may puna, lagi may pula, lagi may masasabi. Ito yung mga taong mayroong hatred. Lagi may galit sa puso. Mayroong conflict. Yung mga taong hindi marunong mapagmahal ay lagi mayroong kapanalang tao. Bakit? Kasi hindi siya kinakikita ng pagmamahal. Lagi may sarili. Lagi may gusto. But love covers over all wrongs. Ano man ang mangyari, ano man ang magawa ng isang tao dahil may pag-ibig ka, ay hindi mo yung titingnan. Ang titingnan mo yung pag-ibig mo sa isang tao. Alam niyo po, kapag mahal natin ang isang tao, ang daling makawin, ang daling nating masyaran, ang daling nating ma-encourage yung tao. At yung tao ay makikinig sa atin. Dahil meron tayong tunay at malalim na pag-ibig sa kanya. At ang katotohanan pong pangatlo, serve one another through hospitality. Serve one another through hospitality. Peter has carefully set out before us the way we are to serve. Everything we do is in a context of love. Love and love. Sa lahat po ng ginagawa natin bilang mga mananampalataya, ay dapat ang context natin ay merong pag-ibig. Ginagawa natin ang bagay na ito dahil meron tayong pag-ibig. Nagpapatawad tayo dahil meron tayong pag-ibig. Nagbibigay tayo dahil meron tayong pag-ibig. Nagwiwin tayo sa Panginoon. Nagwiwin tayo sa isang tao para makakilala dahil sa ating pag-ibig. Ito po yung sinet sa atin ni Apostol Pedro na dapat natin gawin. Serve one another through hospitality. Meron tayong kabaitan. Meron tayong pagmamahal. Meron tayong pagtanggap. Kahit sino man yan tao. Ano man ang kanyang pagkatao, ano man ang kanyang estado sa buhay, meron tayong hospitality. Hospitality is the other love. So bakit po? Ang pagtanggap sa isang tao ay nagpapakita ng ating pag-ibig. Hospitality, ating kabaitan. The most basic form of hospitality is opening up your home. Kamusta po ang inyong mga tahanan? Lahat ba ng tao ay welcome dito? Ang ating bang tahanan ay katanggap-tanggap? Ikaw ba ay marunong magpatuloy sa iyong tahanan dahil sa gusto mo ang tao ay ma-encourage? Gusto mo ang tao ay mapagpala? Kamusta po? Tayo ba ang ating bang mga tahanan ay tahanan na kung saan ay pinagaharian ng Panginoon? Ang ating bang tahanan is a place of worship? Ang ating bang tahanan ay ginagamit natin para sa ibang tao kung nangangailangan? Ito po yung pagpapakita ng ating hospitality, ng ating pagtanggap. Kahit sino man yan, kahit hindi natin kakilala, kung sila man ay nangangailangan, ang ating laging mga tahanan ay bukas para sa mga taong nangangailangan. Life is not about what we get, but what we give. Ang ating buhay, hindi sa kung ano ang ating tinatanggap, kundi kung ano ang ating maibibigay. Ano po? Ang tunay pong matured, ang tunay pong makadiyos na tao, ay laging bukas ang kanyang palad para po magbigay. Ano po? Lagi pong bukas ang kanyang palad para sa iba. Lagi pong bukas ang kanyang palad para makatulong, para magbigay sa mga taong nangangailangan. Ito po yung mga taong madaling lapitan. Ito po yung mga taong madaling utangan kapag talagang emergency. Aanhin mo ang iyong kayamanan kung ang ibang tao ay hindi mo nababahaginan ng iyong yaman. Darating ang panahon na hindi mamamatay ka, hindi mo madadala sa hukay, sayang ang iyong pera. Maaring maalala ka pa ng tao dahil sa iyong kadamutan.
Lagi mong iniisip, ano yung aking matatanggap? Wala ka namang ibabayad. Bakit kita papautangin? May mga tao pong ganyan ang mindset. Life is not about what we get, but what we give. Alam niyo po ang mindset ng Panginoon. Mas mapalad ang nagbibigay. Yan po ang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita. Mas mapalad ang nag-aabot, nagbabahagi, kaysa tumatanggap. Kawaawa yung laging gusto'y tumanggap. Pero mas pinagpapala ang mga taong generous sa buhay. Ang taong laging bukas ang tahanan, bukas ang buong pamilya, bukas ang bulsa, bukas ang wallet, bukas ang palad para tumulong. We are to refuse to complain at the extra work that comes our way when we are hospitable to others. We serve unto the Lord. Ano po? Lahat po ng ginagawa natin, lahat po ng ating kabaitan ay hindi lang po para sa ating sarili. Hindi lang po para tayo i-bless ng Panginoon. We serve unto the Lord. Ito po ay ating paglilingkod sa Panginoon. Ito po ay ating pagbibigay sa Panginoon. Ito po ay ating pagbibigay thanksgiving sa Panginoon. Kung binibigay po natin ang ating mga resources, ang ating mga tulong sa ibang tao. Do everything without grumbling or arguing so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a crooked and depraved generation. Then you will shine among the like stars in the sky. Philippians chapter 2, 14-15. At ngayon po, ang panghuli at pang-apat, serve one another with your gift in verses 10 to 11. So ayon po sa verse 10 says, as each has received a gift, use it to serve one another. So gamitin po natin ang ating mga gift na kaloob mula sa Panginoon na paglilingkod sa bawat isa as good stewards of God's varied grace. Every Christian has been gifted by God. So tayo po bilang mga anak ng Panginoon ay tayo binigyan ng Panginoon ng gift na patuloy na gamitin natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. May kanya-kanya po tayo. Atin pong alamin ang mga bagay na ito, kung ano man po ating pagyamanin para po sa kapurihan ng Panginoon. So you have received a gift. So naniniwala ako na bawat isa sa atin na mananampalataya ay mayroong kanya-kanyang gift. A spiritual gift is any talent or ability o kakayahan na binigay sa atin ng Panginoon empowered by the Holy Spirit and able to be used in the ministry of the church. So mga kapatid, meron ka na ibinigay sa iyo ng Panginoon na pwede mong gamitin at ipagamit sa Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Pwede mo itong gamitin sa ministry. Kung ikaw ay merong, mga kapatid, kung ikaw ay merong talent, ability, kakayanan, gift, na alam mo binigay sa iyo ng Panginoon, gamitin mo yan para sa kanyang kaluwalhatian. The next question is, how do I discover my gifts? So, paano ko, Pastor, malalaman ang gift na binigay sa akin ng Panginoon? Number 1, find your gift by serving one another. Maglingkod ka. Paglingkuran mo ang bawat isa. In a Christian relationship of loving and serving, that mature Christian will help discern your gift. Habang tayo ay ginagamit natin ang ating buhay, pinaglilingkod natin sa bawat isa, ay lalabas at lalabas dun kung ano talaga ang kaloob ng Panginoon. Kaya mahalaga po na tayo ay maglingkod sa bawat isa. Find your gift by serving one another. Stop waiting to be asked. Minsan may mga tao nag-aantay. Ito yung gawin mo. Mga kapatid, mahalaga po na meron tayong pag-i-initiate. Kung alam mo, kaya mong gawin yung bagay na yun, mag-volunteer ka na. Pastor, ako na po ang gagawa ng bagay na ito. Kaya ko po ito. Dito po ako magaling. Doon natin ipakita yung ating galing. Stop waiting to be asked. Minsan, alam mo sa sarili mo na kaya mo ito pero hindi mo ginagawa. Minsan kailangan mong sabihan ka pa.
Minsan kailangan mo pang itulak ka ng ibang tao para gamitin mo yung binigay ng Panginoon. So, huwag na tayo maghintay na tayo ay sabihan pa. Mag-volunteer na tayo. Kung ano man ang pwede nating gamitin, even ang ating mga resources, ang ating kayamanan, ang ating buhay, ang ating talento, sa lahat ng area o sa anumang area na pwede nating ipagamit sa Panginoon, ay mag-volunteer na tayo mga kapatid para po sa kaluwalhatian ng Panginoon. When we serve by grace, God gets the glory. Sa ating pong paglilingkod, hindi po kapatid, hindi lang po si pastor ang natutuwa sa ating ginagawa para sa Panginoon. Mismo ang Panginoon po ang nalulugod sa ating mga buhay. Kung ipapagamit natin ito, ang Panginoon unang-una ating nabibigyan ng glory. Nabibigyan natin ng praises, ng thanksgiving sa ating buhay. Po. Lagi nating sabihan na ikokol pa yung pangalan para kung gumawa niyan, para magmalaki. Alam niyo po yung isang bagay na kung ginagawa natin sa Panginoon ng lihim, magbibless ang Panginoon. Huwag na natin kailangan sabihan pa at i-announce sa harap ng pulpit na ang ating pangalan ay nandoon. Mas maganda na hindi alam ng mga ibang tao, pero alam ng Panginoon. When we serve by grace, God gets the glory. When we speak God's word and serve by His strength, then this is what happens. In verse 11, we do it so that in everything, God may be glorified through Jesus Christ. Meron laging isang bagay na mabibigyan ng kaluguran dapat sa buhay natin. Sa panahon na ating ginagawa ang mga bagay na yun, ito yung ating Panginoon. Hindi nakikita ng maraming tao. Hindi mo kailangan pang i-chismis na ikaw ang gumawa noon. Hindi mo pa kailangang ilistang yung pangalan para sabihin sa ibang tao na ikaw ay nagbigay. Hindi mo pa kailangang sabihin at i-announce na, Pastor, ako na. Pwede naman, Pastor. Pwede mong ibulong. Kapatid, ito. Mahalaga po ng ating buhay na kinakitaan ang bagay na nakakalugod sa Panginoon. In conclusion, sa ating pong pagtatapos, number 1, the greatest Christian ethic and value is love. Bilang mga anak tayo ng Panginoon, bilang mananampalataya, dapat kakitaan ng unang pag-ibig, dapat kakitaan ng pag-ibig ay tayo mga Kristiyano na mayroong pananampalataya sa Panginoon. Loving one another is a priority. Mahalaga po ito mga kapatid. Ito po ang dapat meron tayong unang-una. Hindi lang tayo magaling mag-tithes. Hindi natin i-announce sa Panginoon, ako ay faithful sa pagta-tithes. Hindi po yun ang una. Love one another is a priority. Dapat ka nga sa pagta-tithes at pagbibigay, hindi ka naman marunong magmahal. Hindi rin balance ang bagay na. Above all, be sure that you love. We are church committed to loving one another. We are commanded to do so. Bilang mga anak ng Panginoon, as a church, as iglesia, kailangan natin magmahal ang ating kapatid sa Panginoon, ang bawat isa, sino mang tao. We are committed to do so. It is a command. And pang-apat, you will be able to readily open your home and serve through hospitality. Sa panahon na ito, kamusta po ang ating tahanan? Ito ba ay ginagamit natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon? Huwag po natin gamitin ito para sa kaluwalhatian ni Satanas. Kamusta po ang inyong mga tahanan? Ito ba ay lugar na kung saan pinagdarausan ng small group? Ang inyong bang tahanan ay na kung saan ay kayo ba namang pamilya nyo ay ginagamit nyo ito para lugurin ng Panginoon? Maaring ang tahanan nyo ay umaawit ng papuri sa Panginoon? Look for something to do, and as you do it, look for the ways to serve. Ano po? Kung meron kang bagay na nakikita na alang-alang sa kapurihan ng Panginoon na pwede mong gawin, gawin mo. Look for ways to serve. Tingnan mo lagi anong pwede kong gawin, anong pwede kong ipaglingkod, anong pwede kong maitulong, anong pwede kong ma-share.
Anong pwede kong maibahagi sa mga tao? Ang sarap po ng tahanan na kapag ang tahanan ito ay a place of worship. Hindi po lugar ng barikan, hindi po lugar ng hiyawan, ng bulyawan, ng murahan, ng sugalan. Open your home and serve through hospitality. Sa inyong tahanan, meron ba kayong pinapatuloy na hindi nyo kaano-ano, umaring malapit na kamag-anak? Ipakita nyo po ang inyong tahanan na open para tumulong sa inyo. Huwag po nating isarado. Alam nyo po, kapag laging bukas ang ating tahanan, nandun ang pagpapala ng Panginoon. Nandun yung blessing ng Panginoon. Makikita nga po natin na nalulugod natin lahat. So, nawa ngayon pong umaga ay patuloy tayo na pagpala ng salita ng Panginoon. Muli ay ating pong balik-aralan, a godly service to one another. Number 1, live for the end is near. Keep on loving one another. Serve one another through hospitality. And serve one another with your gift. Tayo pong lahat, ito pong ating manalangin. Amin Diyos Ama Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo Panginoon. At tunay po ang maka-Diyos ay mayroon pong pagkakawang gawa sa bawat isa. May pag-ibig. Bukas ang kanyang tahanan, Panginoon. Marunong mag-control ng kanyang pag-isip. Marunong manalangin, Panginoon. Kaya Panginoon, sa panahon na ito, alam po namin sa pandemyang ito, Panginoon, it is our time to share our resources, our gift, Panginoon. Upang makawin kami, upang ma-share namin, madala namin ang bawat isa, mga taong wala sa iyo, Panginoon. Kaya Panginoon, tulungan niyo po ang bawat anak mo. Nawa kakitaan ng pag-ibig. Ito po ang unang ethics, Christian ethics na dapat makita sa mga anak mo na mayroong pag-ibig, Panginoon. Ito po yung dapat makita sa isang iglesia na mayroong pag-ibigan, hindi po nagsasakit ng Panginoon. Kaya Panginoon, sa aming pong buhay, nawa ay tulungan niyo po kami na magliwanag kami, Panginoon. At may bahagi namin ang katotohanan ito sa iba rin mga taong Panginoon. Lord, ang inyong pong salita ay hindi babalik na walang kabuluhan ngayon umaga. Ito po aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. So, God bless po mga kapatid.